Mandy, may problema ba tayo? Ewan ko sa'yo, Rita. Ikaw ang tinatanong ko kasi hihingi lang ako ng konting tulong mo sa tindahan, iritable ka na. Bakit kasi abalahin mo pa ako sa negosyo mo? Kaya mo namang asikasuhin yun. Hindi ka naman dating May trabaho ako. Dati naman kahit may trabaho ka, nabibigyan mo rin ng panahon ng ibang kailangan gawin sa tindahan. May mga sideline pa ako. Pakiramdam ko parang umiiwas ka na magtrabaho sa tindahan. Kung nahihirapan ka sa negosyo mo, kumuha ka ng mga katulong mo ron. Katulong ko na si Jamela. Pero mahirap na mag-ayos pa ng mga paninda ang pamangkin ko habang tinutulungan niya ako sa pagtitinda. Kumuha ka pa ng ibang katulong. Bakit magdadagdag pa ako ng papasweldohin? Pwede mo naman akong tulungan kung gugustuhin mo. Huwag mo na akong abalahin pa, Rita, okay? Naninibago ako sa'yo, man. Pues wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Sa 18 taon na nating kasal, ngayon ko lang naramdaman na parang nagbago ka. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta wag mo akong piliting tulungan ka sa negosyo mo. At baka mag-away lang tayo. Jamela? Naiwan mo rito sa tindahan ng cellphone mo kaninang nagpunta ka sa CR. Akin na po, Tita Rita. Sandali lang. Tita, bakit parang galit po kayo? Bago ka nagbalik, tumunog ang cellphone mo. Binasa ko ang text dahil baka galing ang message mo sa mga magulang mo sa probinsya. Alam mo kung anong nabasa ko? Mga text sa'yo ng Tito Mandy mo. Mga message sa'yo ng asawa ko na nagsasabing magkarelasyon kayo. Tita... Kaya pala nagtataka ko kung bakit kahit wala ka pang 1 taong nagtatrabaho sa akin at kahit mababa ang pasweldo ko sa'yo, nasusunod mo ang halos lahat ng luho mo. Mamahaling cellphone, mga bagong damit, mga alahas. May sumusuporta pala sa'yo sa lahat ng luho mo. At yun ay walang iba kundi ang asawa ko! Sorry po, Tita Rita. Kailan pa kayo nito ng relasyon na Tito Mandy mo, Jamela? Kailan ka pa naging kabit ng asawa ko? Kailan pa? Tita! Awang-awa pa naman ako sa'yo dahil nahinto ka sa pag-aaral. Kadalaga mong tao, halos matali ka na lang sa mga trabahong bahay sa probinsya. At kapos na kapos ka sa maraming pangangailangan. Kaya kinuha kita upang matulungan ka. Kinupkop kita, binigyan ng trabaho, pinagkatiwalaan. Pero ano ang sinukli mo sa pagtitiwala ko sa'yo? Ano ang iginunti mo sa lahat mga pagmamalasakit at kabutihan ko? Ano? Niloko mo ako! Sarili mo akong kamag-anak, trinaydor mo! Sa dinami-dami ng lalaking walang sabit na magiging boyfriend mo, bakit sa asawa ko pa ikaw nakipagrelasyon? Bakit? 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 Tita! Wag na po kayong umiyak. Ma, tahan na po. Nanay, napakasakit na ginawa sa akin ni Jamela. Pinalayas niyo na po ba ang pinsan ko? At ng papa mo. Ma, huwag niyo na pong dibdibin ang ginawa nila sa inyo. Baka mapano kayo yun eh. Wala akong naging kasalanan sa kanila. Bakit nila ako niloko? Bakit nila ako trinahidor? Kinawawa na nga po nila kayo. Baka lalo po kayong maging kawawa kapag nagpatangay po kayo sa sobrang sama ng loob. Ma, baka magkasakit po kayo niyan. Mas mabuti pa nga magkasakit ako kaysa niloka ako ng papa mo. Mas mabuti pang mamatayin ako. Huwag kang magwala, Nonoy. Papa, kung di
hindi ako nakapagtimpi, baka hindi yung tingting ang sinuntok ko. Huwag mo akong takutin. Hindi ko po kayo tinatakot. Gusto mo akong suntukin? O bakit hindi mo gawin? Sige, saktan mo ako. Lapastanganin mo kung hindi mo na ako itinuturing na magulang. Kung hindi mo na ako nirerespeto. Mula pagkabata ko po, nirerespeto ko na kayo. Ipinagpapasalamat ko pa nga po na kayo naging magulang ko eh. Pinagyayabang ko pa po yun. Sabi ko, maswerte ako dahil responsable kayong padre de pamilya. Mapagmahal na asawa at ama. Masikap sa paghahanap buhay. Walang masasamang bisyo. Pero wala pala akong dapat ipagmalaki. Dapat pala mapahiya ako. Dahil nagkaroon ako ng amang manluloko ng asawa. Walang pagpapahalaga sa pamilya, babaero! Walang delikadesa dahil sariling kamag-anak pa ang pinatulan! Tumigil ka! Ano man ang naging problema namin ng mama mo, pag-uusapan namin yon. Aayusin namin yon. Wala kayong kwentang asawa, Papa! Wala kayong kwentang magulang! Wala kayong kwentang tao! Rita. Narinig ko rito sa kwartong pag-uusap niyo ni Nonoy sa sala, Mandy. Hindi na ako nirerespeto ng anak mo. Masisisi mo ba siya kung hindi ka niyan irespeto? Inaamin ko. Nagkamali ako. Bakit mo ako niloko? Tao lang ako, Rita. Saan ako nagkulang? Marami kang pagkukulang, Rita. Mula nang magkaroon ka ng sariling negosyo, marami kang tungkulin sa akin na napabayaan mo na. Huwag mong gawing dahilan ng mga pagkukulang ko para lokohin mo ko! Kalma ka lang, Rita. Kalma. Mag-usap tayo ng maayos. Marami ka rin pagkukulang sa akin, Mandy. Pero pinaghanapan ba kita? Inaway ba kita? Hindi. Nagtimpi ako. Pinagpasensyahan kita sa lahat ng mga pagkukulang mo. Dahil ayokong maging magulo ang ating pagsasama. Ayokong masira ang ating pamilya. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa mong panluloko sa akin. Rita, hindi ko gustong lokohin ka. Sinadya mo lokohin ako dahil naghanap ka ng mga sideline para makapambabae ka. Para masuportahan mo ang mga luho ni Jamela. Kaya nakipagrelasyon siya sa'yo. Oo, maluho nga siya. Kaya sa paghahangad niyang magkaroon ng mga bagay na gusto niya, naging malapit siya sa akin. Tinukso niya ako. Huwag mong bigyan ng katwiran ng pambababae mo. Ano? Ang sabihin mo talagang matagal ka nang naghahanap ng pagkakataong magkaroon ng ibang karelasyon. At si Jamelang biniktima mo. Sinadya mo siyang silawin sa mga material na bagay para makipagrelasyon siya sa'yo. Hindi mo na isinaalang-alang na kamag-anak ko siya. Sariling kadugo ko pa ang kinatuwang mo sa pagtataksil sa akin. Walang iya ka! Rita, patawarin mo na. Tama ka, walang iya mo! Tama na, Rita! Tama na! Rita. Rita. Sa 18 taon na nating kasal, naging maayos naman ang pagsasama natin, Mandy. Bakit tayo nagkaganito? Bakit? Bakit? Ate Rita, pasensya ka na. Matagal mo na palang alam, Celia, na may relasyon sina Jamela at Mandy. Sa cellphone din ng anak ko nabisto ko ang tungkol sa kanila ng asawa mo. Nung minsan nagbakasyon si Jamela rito sa probinsya, sa galit ko nga sa kanya, nasaktan ko pa siya. Bakit ngayon mo lang inamin sa akin ang lahat? Nakiusap ang anak ko na huwag ko siyang isumbong sa'yo. Sinungaling! Pinagbigyan ko ang pakiusap ni Jamela. Dahil alam ko magagalit ka sa kanya. Ang sabihin mo, konsentidora kang ina! Hindi! Pinakiusapan ko ang anak kong tapusin ang ugnayan nila ng asawa mo. Nangako naman siyang susundin ako.
Pero hindi ko alam na patuloy pa pala siyang nakikipagrelasyon sa tito niya. Nakipagsabwatan ka sa anak mo sa panloloko sa akin. Dahil nakikinabang ka rin sa mga naibibigay sa kanya ng asawa ko. Hindi sa ganon, ate. Aaminin mo nga ba? Totoong naaabutan ako ni Jamela paminsan-minsan na nakakatulong ng malaki sa aming pamilya. Pero hindi ako pabor sa pakikipagrelasyon niya sa asawa mo. At matagal na akong nakukonsensya. Matagal ko nang gustong magsumbong sa'yo at hindi ko maatim na patuloy na konsintihin ang kamalian ng anak ko at ng asawa mo. Kaya pinuntahan na kita. Huli na ang pagbabangong puri mo, Celia. Ate, patawarin mo sana kami. Lalo na si Jamela. Sayang ang mga tulong ko sa pamilya nyo. Kahit magpaalila ako habang buhay sa pamilya niyo, gagawin ko. Patawarin mo lang kami. Makabayad lang ako sa naging kasalanan sa'yo ng anak ko. Hindi na, Celia. Wala na akong tiwala sa inyong pamilya. Ayoko na kayong makita kahit na kailan. Mga traidor na kabag-anak! Ano po, Ninang? Ikaw pala, Rita. Kaawaan ka ng Diyos. Nag-iisa po kayo? Hindi. Kasama ko ang ninong mo rito sa department store. Akala ko kung sino ang lumapit sa akin. Ang inaanak ko pala sa kasal. Asa na po ang ninong? Bumili sandali ng maiinom ko. Nabanggit ko kasi sa kanya pagpasok namin dito na nauuhaw ako eh. Ayaw na ayaw ng ninong mo na hindi ako komportable kahit nasaan kami. Nakakaingit po kayo, Ninang. Mahal na mahal po kayo ni Ninong. Mahal na mahal ka rin naman ng asawa mo. Yan ang akala niyo. Ha? May binubulong ka pa, Rita? Wala po, Ninang. Sabi ko po, maswerte kayo sa asawa. Napakabait. At napakamapagmahal na asawa sa inyo ni Ninong. Nonoy, hindi mo ba ako nakita? Nakita ho. O bakit pagdating mo, nilampasan mo lang ako? Ano ho bang inaasahan nyo? Ama mo ako. Alam ko ho. Ako ang padre di pamilya sa bahay na ito. Dapat lang na pagdating mo, magbigay galang ka sa akin. Inuobligan nyo po akong gumalang sa inyo. Dapat lang. Magmano ka ng kamay o humalik ka sa pisngi ko. Gaya ng itinuro namin sa'yo ng mama mo nung malit ka pa. Kagalang-galang po ba kayo? Ano? Kung hindi po kayo nagloko, kung hindi kayo ng babae, baka nire-respeto ko po kayo hanggang ngayon. Nonoy, hindi mo ba maaaring kalimutan na naging pagkakamali ko? Hindi po. Hindi mabubura yun sa utak ko. Nagbago na ako. Lokohin nyo sarili nyo. Nonoy, totoong nagpakatino na ako. Ano pang malay ko kung patuloy kayo ng bababae? Kung hanggang ngayon ay patuloy nyo pong niloloko si Mama. Nonoy! Wag na wag ko lang pong malalaman na hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong kinakawawa si Mama. Dahil kahit kailan at kahit anong mangyari, kay Mama ako kakampi. Kay Mama at hindi sa inyo. Kumain ka, Jamela. Sayang kung hindi magagalaw ang mga in-order ko sa restaurant na ito. Hindi ako makakain. Galit na galit sa akin si Tita Rita. Huwag mong problemahin ang tita mo. Sobra rin ang galit niya sa mga kapamilya ko. Mapapatawad rin niya tayo. Kasalanan ko eh. Jamela, hindi ikaw may kasalanan. Ako. Hindi ako dapat nakipagrelasyon sa'yo. Hindi magiging tayo kung hindi ako naging mapusok. Ginusto ko rin ang nangyari sa atin. Pero masisisi ko ba ang sarili ko? Napamahal ka sa akin. Napamahal ka rin sa akin kaya nakipagrelasyon ako sa'yo. Kaya nga kahit ka mag-anak ka ng asawa ko,
Natangay ako nung naging damdamin ko sa'yo. Paano na tayo ngayon? Jamela, hindi kita pababayaan. Hindi ko na maaatim pang patuloy na lokohin si Tita Rita. Ha? Gusto mong tapusin na natin ang lahat-lahat? Yun lang ang dapat. Sige. Susundin ko ang gusto mo, Jamela. Kahit masakit para sa akin. Kahit masakit din sa akin, lalayuan na kita. Sisikaping limutin habang naghahanap ako ng ibang trabaho. Pero itutuwid ko ang naging pagkakamali ko sa'yo. Kahit wala na tayo, susuportahan pa rin kita sa mga pinansyal na pangangailangan mo. Huwag na. Salamat na lang. Hayaan mo na ako, Jamela. Kung tatanggihan mo ang tulong ko, patuloy akong uusigin ng aking konsensya sa nagawa kong pagsira sa buhay at kinabukasan mo. Katanghali ang tapat, umiinom ka? Kailangan, Rita. Hindi ka naman sugapa sa alak eh. Kung tutusin, hindi ako dapat uminom eh. Lalo pa't nag-iisa ako. Pero hindi ko maiwasan. Kung hindi ako iinom, parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko sa ginawa sa akin ng anak mo. Ano na naman ba ang problema mo kay Nonoy? Pakiramdam ko habang nagtatagal, lalo siya nagiging malayo sa akin. Akala mo lang yon. Yun ang ipinapakita at pinararamdam niya sa akin. Mabait na anak si Nonoy. Sa'yo, oo. Mabait siya, matino. Kapag kausap mo siya, mahinahon siya magsalita. Parang maamong tupa. Pero pagdating sa akin, lagi na lang pabalang ang mga sagot niya. Paasik! Masisisi mo ba siya? Rita, masama ang loob ko sa ginagawang pagtrato sa akin ni Nonoy. Masama ang loob ko! Hayaan mo. Kakausapin ko si Nonoy. Kakausapin ko si Nonoy, hindi upang pakiusapan siyang irespeto ka, Mandy. Baka gatungan ko pang anak ko para lalo kang hindi igalang. Dahil hindi ka karespeto. Hindi. Rita, ayokong tuluyang masira ang pamilya natin. Yan din ang hangad ko, Mandy, kaya pinatawad kita. Ayusin natin ang ating problema. Maayos lang ang problema natin kung tatapusin mo ng relasyon niyo ni Jamela. Wala na kami. Hindi na kami nakikita. Pero sinusuportahan mo pa rin siya. Akala mo lang yun. Wala akong ebidensya na tumatanggap pa rin si Jamela na suporta mo. Pero kung hindi ka aamin, sarili mo ang niloloko mo. At ang Diyos na nakakakita sa lahat ng tinatago mo. Tulungan ko man si Jamela sa kaunting halaga. Kahit papano, pagbabayad ko lang yun sa naging pagkakamali ko sa kanya. Kung pagharapin mo kaya kami. Rita, hindi na kailangan. Paano tuluyang maaayos ang problema nating tatlo kung hindi tayo maghaharap-harap at mag-uusap ng maayos sa huling pagkakataon? Mama, tama po ang gusto niyong mangyari. Pero ayaw pumayag ng papa mo, Nonoy, na magharap-harap kaming tatlo ni Jamela. Baka may tinatago po sila sa inyo. Konsensya na nila ang kalaban nila. Ma, gusto niyo po akong gumawa ng paraan para magkausap kayo ni Jamela? Huwag na, anak. Ayoko pong patuloy na maargabyado kayo. Baka mag-away pa kayo ng ama mo. Hindi po ako natatakot sa kanya, Ma. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat, ha? Ipaalam niyo lang po sa akin kung kailangan niyo ang tulong ko. Oo. Pero wag mo ko alalahanin, anak. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na patuloy akong maagrabyado. Rita. Matulog na tayo, Mandy. Hayaan ka na naman eh.
Iniiwasan mo na naman ang pagyakap at paghalik ko sa'yo. Inaantok na ako. Sa mga nakaraang gabi, kailan ba naging maluwag sa loob mo mga paglalambing ko sa'yo? Ikaw, kapag nakainom ka, kung ano-ano nang nasa isip mo. Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba? Gusto kong bumawi sa naging pagkakamali ko sa'yo. Kaya nilalambing kita. Pero hindi ko maramdaman na totoong napatawad mo na ako. Hindi ko maramdamang nagugustuhan mo ang mga paglalambing ko sa'yo. Hindi ko madama ang pagmamahal na gaya ng ipinadarama ko sa'yo. Hindi! Mandy. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, Rita. Ang lahat ng mga pagsisikap para maituwid na naging pagkakamali ko sa'yo. Pero parang walang saysay sa'yo ang lahat ng mga ginagawa ko. Ano pa ba ang kulang, Rita? Sabihin mo kung ano pa ang mga pagkukulang ko. At lahat gagawin ko para bukalin sa loob mo na mapatawad mo ako. Lahat gagawin ko para magbalik ang dating maayos na pagsasama natin, Rita. Alam mo ang dahilan ng panlalamig ko sa'yo? Niloko mo ko. Rita, hindi ko gustong lokohin ka. Nang babae. Natukso ako mamabahay dahil na rin sa ilang pagkakataon na naging malamig ka sa akin. Huwag mong bigyang katwiran ng pagiging babaero mo! Ikaw rin na nagtulak sa akin para pumatol ako sa iba. Dahil sa pagpatol mo sa iba, naging estranghero ng tingin ko sa'yo. Maisip ko lang na nakapagtali ka sa iba. Nandidiri na ako sa mga paglalambing mo. Nandidiri na ako sa'yo. Masisisi mo ba ako? Ikaw na rin ang nagtulak sa akin na manlamig ako sa'yo. Ikaw! Pinagsisisihan ko na naging pagkakamali ko, Rita. Nagpakatino na ako. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Pinatawad mo na ako. Ayoko lang masira ang pamilya natin kaya patuloy pa akong nakikisama sa'yo. Rita. Dahil sa ginawa mong panloloko sa akin, Mandy. Huwag mo kong paghanapan ng hindi ko na kayang ibigay sa'yo. At maghintay ka kung hanggang kailan mawawala sa isip ko ang sakit na dinulot sa akin ng pambababae mo. Kung kailan maghihilom ang sugat na nilikha mo sa puso ko. Hanggang kailan mo ako pahihirapan, Rita? Hanggang kailan? Bert, naparito ako sa'yo dahil sa ginagawang pagtikis sa akin ni Rita. Parang nagiging impyerno ang aming pagsasama eh. Nagkasala ka sa asawa mo, Mandy. Tanggapin mo ang consequence ng naging kasalanan mo. Pareho sila ng anak namin na wala nang tiwala at respeto sa akin. Huwag kang maaburido, pare. Huwag kang mawalan ng pag-asang makakasundo muli mag-ina mo. Pero huwag ka rin magmadali. Ikaw na lang yata na kaibigan kong naniniwala sa akin. Patunayan mo sa asawa at anak mo na nagpakatino ka na at mapapatawad ka rin nila ng bukal sa loob nila at magbabalik din ang dating maayos na pagsasama niyo ni Rita. Sing-sing? Oo, Mandy. Saan galing yung sing-sing na suot mo? Napulot ko. Napulot mo? O engagement ring niyo yan ni Jamela? Nanghinayang lang ako dahil magandang klase at mukhang mamahalin kaya isinuot ko. Akin na yan. O yan, parang hindi mo ako pagdudahan. Nagsisiguro lang ako, Mandy. Magtiwala ka na sa akin, Rita. Minsan mo na akong niloko. Hindi na maulit ang pagkakamali ko. Kapag niloko mo uli ako, baka hindi na kita mapatawad. Bakit po kayo napailing, Mama? Nonoy, kung hindi ko pa naisipang buksan ang Facebook account ng Jamela na yon, hindi ko pa malalamang hanggang ngayon pala
sila pa rin ang papa mo. Paano niyo po nalaman? Ang birthday card na tinanggap ni Jamela, yan, galing sa papa mo. Paano niyo po nalaman? Kabisado ko ang sulat kamay ng papa mo. Kung nagpadala nga po ng card si Papa kay Jamela, malamang na hanggang ngayon sila pa rin. Niloloko pa rin ako ng babaerong papa mo. Nagkakamali ka, Rita. Mandy! Huwag ka nang magmaang-maangan! Wala akong nalalaman sa binibintang mo. Bakit ba hindi mo pa aminin na hanggang ngayon kayo pa rin ni Jamela? Hindi ako nagpadala ng birthday card sa pamangkin mong yon. At matagal na akong walang komunikasyon sa kanya. Paano naging kahawig ng penmanship mong sulat kamay sa card sa Facebook niya? Mamalay ko. Kung may nagkakapareho nga ng pangalan, hindi ba imposibleng may nagkakapareho rin ng sulat kamay? Pare, baka naman totoong ikaw nga nagpadala ng birthday card sa dating kabit mo. Bert, matagal na tayong magkaibigan kaya kabisado mo ako kung ano ang tunay na kulay na sinasabi ko sa iyo. Kung hindi mo na niloloko ang asawa mo, pare... Talaga nagpakatino na ako para wala na kaming maging problema ni Rita. Pangatawanan mo ang pagpapakatino mo. Well, yun talaga ang plano ko. Pero kahit anong gawin ko, may pagdududa pa rin sa akin ng asawa ko. Ikaw naman pare, hindi mo mayaalis sa kanya yun. Pero kung minsan, parang gusto ko nang mapikon sa kanya. Wag. Ikaw ang gumawa ng dahilan para mapraning ang asawa mo. Kaya magtiis ka. Magpasensya ka. Habang buhay na lang ba ako magtitiis at magpapasensya? Mama! Oh! Nag-away na naman ba kayo ni Papa? Hindi, Nonoy. Mula rito sa bahay ang papa mo. Bakit po? Bakit ako nagwala? Bakit ko binato ang baso sa sahig? Pinatawad ko na ang papa mo, anak. Dahil ayoko masira ang pamilya natin. At sa kabila ng nagawa niya, mahal ko pa rin siya. Pero bakit hanggang ngayon narito pa rin sa dibdib ko ang sakit? Kapag naiisip ko na niloko ako ng papa mo at sarili kong kapag-anak, umaakit ang dugo sa ulo ko. Awang-awa ako sa sarili ko. At parang gusto kong gumanti. Parang gusto kong maguramentado. Ano, Mandy? Parang gusto ni Rita na gumanti sa ginawa mong panluloko sa kanya. Tama ba? Yun ang narinig kong sinabi niya sa akin ng pag-uwi ko kanina, Bert. Hindi na lang ako nagpamahalay sa kanila. At kahit kararating ko lang sa bahay namin, umalis agad ako ron. Para maihing ako sa iyo ang sama ng loob ko. Baka naman nasabi lang ng asawa mo na parang gusto niyang gantihan ka dahil sa, alam na, masama ang loob niya. Pwedeng ganun. Pero di naman niya gagawin sa'yo yun, pare. Pero Bert, paano kung totohanin niya? Hindi naman siguro. Pare, aminado ko na sobrang nasaktan kong damdamin ni Rita dahil sa ginawa kong panluloko sa kanya. Pero hindi dahilan yun para lukuhin niya rin ako. Naiintindihan naman kita, pare. Pinagsisihan ko na naging pagkakamali ko. Dahil mahal ko si Rita. Siya at ang pamilya namin ang mas mahalaga sa akin. Kaya nilayon ko na at nilimot si Jamela. Pero pare... Pero ano, Mandy? Kapag niloko rin ako ni Rita, kapag bilang ganti sa akin ay nakipagrelasyon rin siya sa ibang lalaki, hindi ko matatanggap yan. Mandy. Malamang masira na ang aming pamilya.
Hello? Ate Rita? Sino to? Celia, Anong kailangan mo? wala akong kailangan sa iyo, ate. Huwag kang magkakamaling humingi ng tulong sa akin. At siguradong mapapahiya ka. Kahit ano pa ang maging problema ng pamilya nyo, wala akong pakialam. Ate, alam kong galit ka sa pamilya namin, kaya hindi na ako nagkaroon ng lakas na loob na magpakita uli sa'yo. Pero sinikap kong matawagan ka para malaman mo na nag-asawa na si Jamela. Rita, nagpakatino na si Mandy. Kaibigan ka niya, Bert. Kaya natural lang na ipagtanggol mo siya. O pagtakpan sa kalokohan niya. Kahit kaibigan ko ang asawa mo, hindi ko siya pagtatakpan kung may ginawa siyang kalokohan. Huwag mong sabihin wala kang alam na naging kabit ni Mandy ang pamangkin ko. Wala na sila ni Jamela nang malantad sa akin na naging magkarelasyon sila. Gusto mong paniwalaan kita? Rita, hindi masamang asawa si Mandy. Abusado siya. Inabuso niya ang pagtitiwala ko sa kanya. Inamin naman niyang nagkamali siya eh. Dati lahat ng sabihin niya pinaniniwalaan ko. Pero anong ginawa niya? Sinamantala niya ang pagtitiwala ko. Inabuso. Rita, pinagsisisihan niya na naging kasalanan niya sa'yo. Huli na ang pagsisisi niya. Irresponsable siyang asawa. Hindi irresponsable si Mandy, Rita. Kung responsable siyang asawa, hindi niya ako lolokohin. Patawarin mo na siya. Patawarin ko man siya, wala na akong tiwala sa kanya. May lamat na ang aming pagsasama. At ang pagsasamang nagkaroon na ng lamat, hindi na pwedeng maging buo pa. Rita, ako na ang nakikiusap sa'yo. Patawarin mo na si Mandy bago mahuli ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Rita, naparito ako sa inyo at kinausap kita dahil nang huling nakainuman ko ang asawa mo. Nang malasing siya, naging desperado siya. Kung hindi rin lang ako mapapatawad ni Rita, kung hindi rin lang maayos ang pagsasama namin mag-asawa, wala nang halaga sa akin ang buhay ko. Gusto ko nang mamatay. Yun na nga, kahit anong payo ko, ayaw pakinggan ni Mandy. Hihintayin mo pa ba, Rita, na dahil sa sobrang pagkaaburido ng asawa mo, tatapusin niya ang sarili niyang buhay? Ninang, Akala ko pa naman kung bakit napadalaw ka sa akin nang hindi ko inaasahan, Rita. May problema ka pala. sobrang bigat po ng problema ko. Kaya naparito na ako sa inyo. Walang problemang walang solusyon. Malapit na pong masira ang pamilya namin. Hindi mangyayari yan kung patatawarin mo ng bukal sa loob mo ang iyong asawa. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataong magbago sa kabila ng naging kasalanan niya sa'yo. Hindi ko po yata magagawa yan, Ninang. Magagawa mo. Magaan pa nga ang naranasan mo kung ikukumpara sa naging problema ng iba. Gayong kung paiiralin mo lang sa sarili mo ang pagpapatawad, malulutas rin ang naging kusot sa pagsasama niyong mag-asawa. Pagpapatawad na dapat mong pairalin dahil hindi tama na patuloy kang magkikimkim ng galit sa asawa mo. Galit na lalong magpapahirap sa iyong kalooban at magdaragdag sa kirot ng sugat sa iyong damdamin na hindi kailanman maghihilom hanggang nakabilanggo ka sa galit sa iyong puso. Nasasabi niyo lang po yan dahil wala kayo sa katayuan ko.
Hindi kayo ang niloko ng asawa. Hindi kayo ang sobrang nasaktan. Mas mabigat pa sa iniinda mo ngayon ang dinanas ko. Wala po kayong problema sa inyong asawa. Maganda at maayos po ang inyong pagsasama. Mabait po si Ninong at responsableng asawa. Kaya nga sobrang nire-respeto at iniidolo ko siya. Oo, totoo. Maayos at maligayang pagsasama namin ng aking asawa sa ngayon. Pero alam mo bang minsan ring naligaw ng landas ang ninong mo? Niloko rin niya ako. Nakipagrelasyon din sa ibang babae nun na naanakan pa niya. Hindi ko po akalain, Ninang. Yun ang totoo, Rita. Ayoko sanang malaman mo pa yan. Pero ipinaalam ko na sa'yo para maniwala ka sa akin. Nawala sa kalingkingan ang dinanas ko ang problema mo. Nagkaanak pa sa ibang babae si Ninong? Oo, na hanggang ngayon sinusuportahan niya. Pero dahil sa pangunawa at bukal sa loob na pagpapatawad ko sa ninong mo, hindi na niya inulit pa ang pagkakamali niya. Kaya naging maayos at maligaya na ang aming pagsasama. Ninang! Magagawa mo ba ang ginawa ko, Rita? Para masalba ang pagsasama niyo ng iyong asawa? Para hindi tuluyang masira ang inyong pamilya. Opo, Ninang. Opo. Papatawarin ko na po ng bukal sa loob ko ang aking asawa. Papatawarin ko na po siya.